Okay, dito na po tayo sa verse 20. Ang tawag po dyan sa word of reconciliation ay absolution. Okay. Yun yung hinihintay natin na makikita. And finally, in verse 20, sabi dito, now then, we are ambassadors for Christ, as though God did not beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be reconciled with God. Okay. Sabi niya po Sir Pablo, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Kaya, pag nagpatawad ng kasalanan ng pare, hindi naman siya yung nagpapatawad, kundi si Kristo, Panginoon natin, na siya ay sugo ni Kristo. Amen? We are ambassadors of Christ. May ambassador, kung saan niya pumunta, ang kinakatawan niya yung presidente ng Republika. Kung anong gawin ng ambassador, yan ay ginawa niya sa pangalan ng presidente ng Republika. Kaya kung yung pare ay nagbinyag, nagkasal, nagpatawad ng kasalanan, ginagawa niya yan bilang sugo ng Panginoong Jesucristo. Ang kapangyarihan ay hindi kanya, kapangyarihan ni Kristo Jesus. Kaya ang tawag natin sa pare, Alter Christus, another Christ. So when they perform the sacrament, they perform it in persona Christi, in the person of Christ. So nakita po ninyo, isang talata pa lang ang ating binasa, lahat na ng elemento ng sakramento ang pinag-usapan natin ngayong gabi, naririyan na. Ministry of reconciliation, the word of reconciliation, and the power of the minister himself as ambassador of Christ. So yan po mga kaibigan, isang aspeto pa lang po yan. Yung aspeto na kung saan tinawag natin ang sakramentong ito bilang reconciliation. Because it reconciles us. Pinagkakasundo tayo bilang mga tao at ang Diyos. The other name by which the sacrament used to be called is confession. Hanggang ngayon pa naman, saan ka pupunta? Pupunta ako ng confession, magpo-confess ako. So, pag ginamit natin ang salitang ito confession, ito na nangahulugan what you do. Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nagkukumpisal ka, nagpapahayag ka. Amen? You confess. Kaya, itong bagay na ito, ng pag-confess, magpapahayag ng kasalanan, ay nababagay sa gawain ng mga sinaunang Kristiyano. Panahon pa ng mga apostol, meron na nito. Kaya nga, ito'y binabanggit mismo ni Apostol Santiago. Sa sulat ni Apostol Santiago, ang kapitulo ay 5, ang versikulo ay 13 hanggang 15. Ito ang sabi niya, no? James chapter 5, verse 13. Is there any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over them, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if they have committed sins, they shall be forgiven him. Ito yung sacrament of anointing of the sick. In the anointing of the sick, there is forgiveness of sin. Kaya ang tinatawag ay elders of the church.